po ako yung pinalaki natin sa kapatid. So mula po ngayon ay pagdarasal namin ito, Christian, bilang bahagi ng aking patuloy na pagkabalagin ng aking pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng tulong sa ating Buwas. Together, sa ating Buwas, ikaw ang namin ang ipinamahagi sa mga nalilira at mga nalilira ay nakakatulaan namin sa iyo ang pagkilihan at pagmamahal. Kami ay malapit sa iyo ng tulungan kami idulog sa mga kailangan ng Diyos ang aming kailangan. Ang biyaya na tanggap mo mula sa Diyos ay hindi kaya sa amin ngayon upang piliin ang iyong pamamagitan. O magbabago kami at susumamo upang pamiliin katulad mo ay laging maging kaibigan ng Kristo na binuo sa buhay sa pamamahala sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayon na sa isa kanan ng Diyos, ibulong mo sa pagkakaroon ng pagkakaroon na ipagdalo sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. May the blessing for which show unceasing favor of God to those who reference in this divine mystery and accompany with salutary consolations those who have imbued with heavenly teaching through Christ our Lord. Amen. Good afternoon, my dear brothers and sisters. On behalf of the prior founder of the Servants of the Risen Christ, Monastic Community, Father Ronald Thomas Archie Cortez, I would like to thank each and every one of you for visiting Monasterio de Carlac and spending your time in the celebration of the Holy Eucharist. I would like also to give special gratitude for the presence of Father JC for bringing you here at the Monasterio de Carlac. I hope that you will find peace, solace, and blessing from God as you travel all the way from San Pedro Laguna going to our monastery. Minsan po, meron kong isang batang lalaki na sabi siya'y dinadalaw ng kanyang nanay sa paaralan, nagagalit yung bata. Nagagalit siya sapagkat sinasabi niya sa nanay niya na siya'y napapahiya sa kanyang mga kaklase. Napapahiya po siya sapagkat ang nanay po niya'y mayroong kapansanan. Wala pong isang mata ng kanyang ina, isa pong isang mata ng kanyang nanay. Minsan nga po sa sobrang galit ng bata nang siya'y dinalaw sa paaralan, ay sinabi niya sa nanay niya, "Nay, papi, dadalawin mo rin lang. Ako'y papahiya mo sa aking mga kaklase. Siguro mas mabuti na wala ka na lang." Lumaki ang bata ng kaisip, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng dalawang magagandang anak, at silang nalirahan sa Maynila. Sa sobrang pananapit ng matanda sa probinsya, nasabi niya sa kanyang sarili na gusto niyang dalawin ang kanyang anak at makita ang kanyang dalawang apo. Kaya kinabukasan nilibuwas siya sa Maynila. Pagdating niya sa parang bahay ng kanyang anak, ay kumatok siya. At ang nabukas sa kanya yung kanyang dalawang magagandang apo na hindi siya nito nakikilala. Imbis na matuwa ang takot ng dalawang bata at patakbong pumasok sa loob ng bahay ng kanyang ama, paglabas sila kasama na nila ang kanilang galit na ama na hinarap ang matanda sa parang kanan sila. Hindi ba sabi ko sa iyo, huwag mo kang nagdadalawang dito? Tingnan mo ginawa mo sa aking mga anak, pinaiyak mo sila, tinakot mo sila. Para hindi mapahiya ang lalaki sa kanyang mga anak, sinabi ng matanda, "Pagpawanin ko ninyo, baka pinagkamali lamang at marang para ang aking pinagkamali." Umuwi ang matanda sa probinsya ng Alupo. Makarang ilang araw ay nagkaroon ng reunion sa paaralan ng kanyang anak. Nasabi ng lalaki, "Dadalaw ako sa reunion sapagkat gusto kong makita ang kalagayan ng aking mga kaklase at hindi na may makita ang kalagayan ng aking ina." Kaya pagkatapos ng reunion ay umuwi siya sa kanilang lumang bahay. Subalit aking bulan na makita niya yung isang pintuang nakasara at ang mga bintana ay nakapili.
Kaya may isa sa kanyang mga kapitbayan lumabas at sinabi sa kanya, matagal na kong namatay ang ina, matagal na kong nawala ang nanay. Subalit bago mo siya binigyan ng buhay, ay may nais mo siyang ipaabot sa inyo. At ang nilalaman ng sulat mga kapatid ay ganito. Pinakamamahal kong anak, kung ako man ay naging sandi ng iyong pagkakaya, mo'y kayo nag-aaral pa sa elementarya, patawarin mo ako. Kung ako may naging sandi na natakot ko ang iyong mga anak na ako'y lumalaw sa Maynila, patawarin mo din ako. Gusto ko malaman ko na sa simula sa Idadrapa, anumang sakit ng kalooban na binibigay mo sa akin, anumang sakit ng damdamin na binibigay mo sa akin, gusto ko malaman ko na pinatawag mo na sapagkat mahal na mahal kita. Gusto ko rin malaman mo na nung maliit ka ay na-aksidente ka. Nawala ka ng mukha, kaya binigay ko sa iyo ang aking sarili. Ang nagmamahal. Mga kapatid, karamihan sa ibigay ng nanay, marahil karamihan dito sa iyo mga nanay. Alam niyo po at alam ko na kahit sa ninyong buhay ay bibigay ninyo alang-alang sa inyong pagmamahal sa inyong nanay. Alam niyo at alam ko, nakikita namin mga kapagkayan ng pagmamahal sa magulang para sa kanyang nanay. Kaya mga kapatid, kayo namin ito ngayon, binibigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos. Nakuha niyo po yung mga magulang na nagkaroon o nagpagtulog at pinasama ng loob ng inyong mga anak. Hindi pa po siya lahat. Humingi po kayo ng tawad sa kanila. At kung tayo mga anak, na nakagawa na kayo sa mga loob ng ating mga anak, humingi po tayo ng tawad sa kanila. Ngayon po yung panahon ng Adyen ko, panahon ko saan tayo humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ating nagawa sa Diyos. Ngayon din po yung panahon ng pagpapakita ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig para sa ating lahat na ibinigay niya sa atin ng kanyang buong na anak ang tayo tumisin sa ating mga kasalanan at pag-ibabati tayo mga anak ng Diyos. Ngayon din po ang panahon na tayo pagbibigyan ng Diyos sa ating mga kahilingan o hindi makabubuti sa atin. Alam mo ng suliranin namin sa mga oras na ito, magiging suliranin financial, emotional, o spiritual, o magiging suliranin sa inyong pamilya, sa inyong anak buhay, o sa inyong kalusugan. Sa taglay po na ating pananampalataya, ilahat po na natin sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig sa ating mga kapatid ng Diyos ay kapal, ang pagmamahal ng Panginoon kahit sa amin ay wagas, at ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagbabago kaya maging sino naman, maging naman ang nakaraan sa buhay. Lagi po sa inyong paratandaan na mahal na mga kayo ng Diyos at hindi tayo kailanman maaaring kalimutan ng Panginoon sapagkat ang pagmamahal sa atin ng Panginoon ay hindi nagbabago kaya. Kapatid, ngayon ang panahon para papalibaguin mo ang iyong pagmamahal sa iyong Diyos, sa iyong mahal sa buhay at sa iyong sarili. Sapagkat ang mga oras na ito at ang mga oras ng mga mahal na araw ay pagpapakita ng ating pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Ang siya'y naghihirap, pinako sa krus at muli na buhay na paraan ng pagmamahal. Mamaya kung magpapagod sa misa ay buksan po natin ang altar. Para po doon, for those who would like to touch and bend with the red of the Holy Cross, you will be given the chance to do it after the Mass. As you come and touch the Holy Cross underneath the altar, I would like to ask you to please pray for your courage and strength. Humingi po kayo sa Diyos ng lakas ng loob at tapang upang hindi po mapagtagumpayan anuman ang sulihan bumabagabag sa inyong mga kalooban sa mga oras nito. I would like you also to please pray for somebody who especially needs your prayer. And in behalf again of Monasterio de Tarlac and the servants of the risen Christ, I would like to tell you that we will be praying for your intentions and we will be praying for safe travel back home to where you came from
and may the good Lord always bless you. Pista. So pagkatapos ng misa ay kung sino mang nagnanais na mag-venerate ng krus na Jesus ay inaayahan po ng maging kabahagi. So igagay tayo ng mga kapatid natin ng mga monge na lugar na ito para po sa nabanggit na gawain. The Lord be with you. And your spirit. Bow your heads and ask for God's blessing. May the blessing for which they have gone strengthen your faithful, O God, so that never straying from your will, they may always rejoice in your benefits. Through Christ our Lord. Amen. May the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go with the love of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Inanyayahan ko po kayo na pumila ng 2 bilang paakyat sa altar at bawal po kumuha ng picture habang nasa altar po kayo. Salamat po. Stop ko na. Stop ko na. Louie. Stop ko na. Stop ko na. Stop ko na. Father.